Magandang umaga po ulit, Manong Ted, at magandang umaga, Ms. Chacha. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Unang katanungan kay Chacha. Go, Cha, please, go. Yes po, Attorney Michael, good morning po. Kahapon na nakikinig ako doon sa press con po ninyo. Merong isang bahagi doon, parang sinasabi nyo, Attorney, na hindi mo sinasabi na completely false yung buong nailahad. It's just the way kung paano nila ito ipresenta. Para lang po mas klaro at mas malinaw, ano pong ibig yung sabihin doon? Aling part doon ang totoo, alin po ang hindi? Opo. Actually, wala tayong sinasabing false sa kahit anong numero, no, na pinesent nila doon. I think ang dapat nating maklaro is the manner by which they presented the matters and the manner by which they reach those numbers. No? Ano pong ibig sabihin nun? Yun kasing mga numero, siguro aminin natin, talagang nakakagulat po talaga diba? Dahil nasa mga billions po yan. Pero the way po kasi that AMLAC does, as far as I know, no, the way that the AMLAC, kasi transactional sila transactions ang binibilang nila dyan. So ang nangyari po dyan is yung transactions ng isang tao, for example, in this case, the Vice President, over a span of 18 years or 19 years, ina-add po nila lahat yan. So, ibig sabihin, lahat ng iyong nagawang withdrawal, lahat ng pumasok na pera o deposit sa bangko mo, lahat ng fund transfer, whether to another bank account or to an account that to another account that you also own, lahat po kasi yan, ina-add lang yan. Bali simple addition lang po ng lahat ng naging transactions. That's why, ang posisyon po natin ay hindi po accurate yan. Dahil if you add all the transactions, it doesn't show you really kung magkano po yung talagang pera na nasa account ng Vice Presidente. Kasi nga po, ina-add lang natin over the years lahat ng withdrawals, lahat ng deposits, lahat ng fund transfers. So, siguro to simplify, kasi baka malabuan pa rin po aking mga kababayan. For example po, meron po akong 2,000 pesos na dineposit ko po sa account ko. So, meron tayong deposit or sabi nila inflow na 2,000 pesos. Pag nag-withdraw po ako ng 1,000 pesos, ang total transactions na po niyan ay 3,000 pesos. Hindi po ba? Kasi yung 2,000 pesos, nag-withdraw na isa, 3,000. Yeah. Pero actually, ang natira na lang sa bangko ko is 1,000. At originally, yung pera lang naman na nasa bangko ko ay talagang 2,000 lang, hindi 3,000. So, so, ang punto lang po namin when we explain this, Ma'am Chacha, is we have to be very cautious, no, dito sa mga napakalaking figures na nalalabas because it doesn't accurately show kung magkano ba talaga yung perang laman. dumaan o laman ng mga account po na yan. Salamat po. Oo. So, ngayon pa lang ay para po sa inyo, Attorney Michael, yung 6.7 billion pesos. Can you say now if it's true or false na may ganoon po or hindi nyo muna yan sasagutin? Well, the Vice President po denies ever having 6 billion or even anything close to that number at any point in time in her account. So, maaring mangyari yung kumbaga, yun nga po sinasabi natin we don't really want to say true or false. Ang sinasabi natin at any time, hindi siya ganun ng ganun kalaking pera. Ang sinasabi natin is over a span of 18-19 years, sa mga transactions niya, maaring nag-add up to that amount. But it doesn't mean that at any point in time, nagkaroon siya ng ganung kalaking pera o kahit anything close to that po. No? Yun po yung point natin. Oo. So parang medyo hindi, sa ngayon ako po like personally, hindi ko pa rin malinaw na makuha yung sagot kung yung transactions ba ay umabot sa 6.7 billion pesos. Kasi klaro naman po yun sa naging usapan din namin kahapon with Congressman Joel Chua. Ang paliwanag din po niya, hindi po, kumbaga, total transactions yun dun sa mga taon na tinignan po ng AMLAC. Hindi ibig sabihin nun, yun talaga yung laman ng bank account. Pero sir, yun din po yung klinaro din niya kahapon. Pero yun nga, nabanggit nyo rin po kasi sa press ko na lahat ng ito na iniuugnay kay VP Sara, kung aabot man ito sa Senado, handa nyo po itong haharapin. Ako sir, gusto kong mag-focus dito po sa isang
isang naipresenta doon sa Kamara kung saan may mga taon na hindi daw po nagdeklara ng cash on hand si VP Sara. Baka yun po kasi masagot po ninyo ng diretso. Attorney Michael, Opo. meron po bang ganong pagkakataon? Yes, no, I mean, sorry, no. Yung mga pagkakataon, just to clarify, no. Yes, walang line item na nakasulat na cash in bank. Pero actually, sa consultation namin sa aming kliyente, no, sa VP Sara, ang nangyari kasi doon is it's not that she did not declare any cash in bank. It's just that yung cash in bank po ay nakalump na kasi doon sa line item na others under personal property. So kumbaga, lahat ng personal properties niya, merong vehicles, di ba? Tapos ng vehicles, naglagay siya ng others, lahat na po yun, no? Na-lump po yung cash in bank, if let's say jewelry and other fungible things, ni-lump na po niya yun lahat. So klaklaruhin ko lang po, hindi po sa hindi diniklara or hindi po pinapalabas ng ating Vice Presidente sa kanyang salin na wala siyang cash in bank. Ang nangyari lang po ay nakalump po ito collectively, yung mga personal items, under yung heading na others. So ito pong sinasabi na 6 years from 2019 hanggang 2024 na walang cash Opo. on hand or bank deposits. Hindi po yung totoo. Opo. Oo. That's not accurate po. Hindi no? po, I mean, ayan, at least ayoko ito klaro. sabihin hindi totoo Okay. because, dahil siyempre, accurate din naman po yung sinabi ng ating mga kongresista na tila walang line item na cash in bank. Tama naman po kasi yun, di ba? And ayaw nating sabihin nagsisinungaling sila kung hindi naman. Dahil talagang walang line item. Pero, hindi totoong wala siyang dineclare na cash. Ang nangyari lang po ay, kumbaga, we're clarifying na nilump lang po iyon doon sa others. Kasi meron po diyang item na ang nakasulat or ang heading ay others or various or others at lahat po doon, ang nilalaman nun ay lump amount na po no, ng kanyang cash, Kabuuan na. jewelry if any. Kumbaga, hindi lang siya naka-line items, pero may naideklara naman. Yun po ang sagot ninyo. May naideklara may naman naideklara. po. Yun po ang natin. Oo. Ang sinasabi natin. Kasi sir, di rin namin hawak yung naipresenta dun sa Kamara eh. Nagbabase lang din kami dito sa mga reports na lumabas ngayon. Pero yung sinasabi ninyong walang line items, sige po, papacheck po namin yan. Hingi kami ng kopya kung maaari man. Singit lang ako dyan sa puntong yan. Okay. Wala, hindi naka-line item. No? Inilagay doon sa others. Alright? Yan Yes, po ang po. inyong claim dito. Pero sir, doon sa ilang SALN ng VP, naka-line item, di ba? Tama po. Yes, Po. okay. Admitted naman po natin yan. Opo, di ba? Doon sa mga iba, naka-line item. Ngayon po, nasa others siya. Kasi nga, magandang depensa din po yan, attorney, ano? Na, hindi, kasi nandun na sa others ito. Doon na yan, kumbaga. So, ano ang katwiran kung bakit? Nung una, meron, ngayon nasa others na lang. Actually, it was really plainly the decision of the Vice President to categorize it that way po sa aming pag-uusap. Talagang ang ginawa lang niya is kung motor vehicle, sinama niya ito, Okay. motor vehicle, various years, and then yung pera and everything, nilagay na lang niya sa others. No? So, that is, kumbaga, hindi na po ako mag-argue kung ano yun, but that was a decision that she made that time. Opo. Sige po, ginagalang natin yan. Doon sa practically pong sinasabi, hindi naman yung binabanggit sa mga headline na 6 billion nandoon sa actual na deposit ng Vice Presidente, di ba? Wala po namang ganong usapan. Dumaan yung perang ganon kalaki ang volume. Ibig sabihin po, di ba? Maari po, maari. Pero ang sinasabi natin is, itong transactions po na yun, Manong Ted, ay over how many years of transactions, so maaring pwedeng ang laman, again, I don't want to speculate, pero we're just trying to explain the situation. Maaring ang pera mo sa bangko ay maaring 500,000. But through the years, you're transacting, siyempre may nadadagdag dyan ng konti dahil may sweldo ka, you're transacting, at dahil if you add all the transactions, lumobo tuloy.
ng 6 billion kasi it's just an addition of all the transactions Opo. that a Opo. person has made. Pwede nga Opo. din pong ganun po ang katwiran dyan kasi hindi lang ito 1 taon, 2 taon eh. Mahaba ito, 2009 o 7 all the way sa Opo. 2026. So mahabang panahon ito, talagang pwedeng umabot ng ganung kahalaga yung billion, yung dumaan na transaksyon doon po sa kanyang mga bank accounts. Pero ang tanong naman ng iba, ang question ng iba is, ang report ng SEC doon sa kanyang mga negosyo, mga lugi daw eh. Di po ba? At saka pag kinuwenta natin yung kanyang sweldo, hindi naman aabot ng ganong bilyon. So saan ang galing yung mga perang yon? Yun po ang tanong ng iba. Kasi nga, I think Manong Ted, yun yan po yung kailangan natin klaruhin na punto, no? Na hindi kasi, if you add, hindi ibig sabihin nito na pag billion yung naging addition is billion yung kinita niya noong mga taon na yon, di ba? Ang ibig sabihin lang po nun is lahat ng transaction ay umabot ng ganong billion. So for example, kung ako po ay naglagay sa isang time deposit, for example, meron po akong pera ngayon, no, sa bangko. Siyempre, dineposit ko yung pera sa bangko. That's already one transaction, inward transaction, or inflow. Ngayon po, pag ako po ay nilagay ko po sa time deposit yung pera, that's another transaction, but it's the same amount of money. Hindi po ba? Kaya 1,000. Simplihan na lang natin. 1,000. Nilagay ko sa time deposit. That's another transaction. Under AMLA, that's already 2,000. Hindi ba? Tapos, pag bumalik po yung pera from time deposit kasi nag-mature siya, 3,000. Tapos, dumagdag po yung pera. Naging 1,000, naging 1,500. Okay. Babalik siya, may additional 1,500 ka na naman. Pero actually, if you look at it, the money was really just 1,000 na may kinita kang konting interest. But if you look at it from a transaction perspective, lumolobo po talaga kasi ang tendency. Opo. Sige, So, so similar to the corona formula nung panahon ng impeachment. Hanggang dyan lang po muna kami ha. After all, ito ho naman po ang tawag po natin dito, ito ho lang naman clarificatory questions. Tama, wala naman tayo sa hearing. Sige. Pero Go ahead, lubos-lubusin na natin itong mga sige. clarificatory questions Okay, natin. go ahead. Attorney Michael, Sige po, opo. lahat ng ito, even yung ibinabato na pagtaas po ng net worth ng Vice President mula po noong 2007 hanggang 2024, kasi 7 million pesos lang daw noong 2007, tas naging 88.4 million pesos ang net worth noong 2024, na hindi nga tugma dun sa mga dumaan na transactions po sa kanyang bangko, which is 6.7 billion pesos. Lahat ng to, hindi magkatugmagsalin, bank transactions, ay sasagutin ninyo in proper forum. At kayo po ay very confident, may mga documents kayong maipapakita na lahat ng ito mapapatunayan ninyo na ang tawag po ninyo ay pamumulitika lamang kay VP Sara. Well, sa atin, yung pamumulitika, hindi ko po linya yan. No? Doon lang po tayo sa legal. Ang sinasabi lang namin po dito is unang-una, if you compare po yung AMLC report which refers to transactions, and then you look at the SALN, hindi po apples to apples yan eh. Kasi nga, what is reported in the SALN is basically the properties that you actually own and the cash that you may actually have as of December 31. Pero pagdating po doon naman sa AMLC, it doesn't refer kasi mismo doon sa kung magkano nasa account mo. It refers to transactions over that span of time, no? Kahit 1 year. No? So yung kung ang pera mo ay 500,000 lang sa isang taon, pwede kang nagkaroon ng maraming transaction dun sa 500,000 pero maglolobo. Yun lang po yung natin. No? But yes, we are, to answer the question, we are ready po to, tayo naman sa defense team, ready tayong ipakita na lahat ng binakdara ng Vice Presidente ay talagang kung ano lang ang pagmamayari niya at wala po siyang naging concealment, misrepresentation o tinagong yaman, kumbaga. Yung pong aligasyon ni Ginoong Trillanes, Opo. as you know, no, sa inyo po napakinggan at napanood rin, ito hong pagdaan ng sinasabing mga deposito maging sa joint account ng dating Pangulo at ni VP Sara na nanggagaling daw sa isang umano, no? Ito nga po, wala pa siyang side na inilalabas ngayon, itong Sami Uy na ito. Opo.
Actually, Manong Ted, si Mr. Sammy Uy, yun nga mahirap magsalita for him dahil unang-una, wala kaming relations. No? Pangalawa, hindi rin ako abogado niya, so we're also waiting for his side. Pero ang masasabi lang po natin is ang Vice Presidente, ang nasabi niya is wala siyang natanggap ng mga ganyang mga amounts. No? And kung susuriin natin, ang report naman po kasi, ang sabi ay bumili allegedly si Mr. Sammy Uy ng mga MCs, hindi ba? At ang recipient indicated in those MCs ay ang ating Vice Presidente, among others, kasi may iba pa silang pinakita ng mga cheque. Pero hindi naman po conclusive yon kung yun pong amount ay na-deposit talaga kay Vice Presidente o sa kung anumang account. At kasi talagang ang paninindigan ng ating Vice Presidente, wala siyang natatanggap ng ganyang amount from anyone from Sammy Uy. Opo, well, meron naman siyang official na pahayag, particular dito nga sa binabanggit na Ginoong Trillanes at yun nga po ang ating aabangan na kasi po ang aming pagtawag nga sa inyo, mapakinggan lang ang panig mismo ng tanggapan ni Vice President. Kayo man po'y sang-ayon o hindi, ito po ang aming pong responsibilidad, kunin po ang panig ng Vice Presidente. Sige po. So, Manong Ted, I'm very thankful actually na may nakarang araw na nag-invite kayo at nagsabi naman ako na hindi ako pwede munang mag-interview ng mga panahon na yun. Pero I'm very thankful dahil tama naman po kayo. I think kailangan ding, although siyempre, re-responde kami sa tamang forum, pero yung mga bagay, at least ma-explain man lang natin sa public yung facts. Yun lang naman ang habol namin sa ngayon. Opo. Sige. So, definitely po, kumpirmado na yan, hindi na po sisipot si VP Sara sa next invitation po sa ikatlong hearing ng Committee on Justice. Klaro na po yun. Confirm na po yun. I would confirm that, Manong Ted, because meron na tayong naihain na SC petition specifically questioning yung jurisdiction, no? Not to initiate impeachment complaints, let's be clear. That's not beyond debate. Nasa Constitution naman yan that the House can initiate. Pero yung napapansin nating extent ng ginagawa nila dito sa mga proceedings na yan, we are questioning that, yung jurisdiction nila to conduct yung mga proceedings na ganito yung extent. So masasabi ko po that it will not be consistent with our position kung sumipot po ang ating business. Yung dare ng iba na pumayag na si VP Sara at maging ang kanyang mister na buksan yung kanilang tax records. Kasi pwede ho naman yan kung magkukusa itong taxpayer na pabuksan sa Kamara itong kanyang tax record para tayong magkaalaman na anong sitwasyon doon. Ano yung masasabi doon? Unang-una po, I'll be very, very honest with you, hindi pa po namin napag-usapan yan ng Vice Presidente. Pero pangalawa, I think it's not the proper forum, no? Kasi nga, pagdating doon, ang defense, wala naman kaming chance to scrutinize, to cross-examine, hindi ba? So, I think dito sa stage na to, ay hindi po ito ang tamang forum para pagbigyan yan. And in fairness to Attorney Man Scarpio, meron din naman po siyang set of lawyers and I believe they also already filed something with the RTC regarding that. Yung COA disallowance, meron na po ditong desisyon ng komisyon doon sa 73 million at meron pong lumabas na pinakabago ho naman ito, mas malaki itong halaga. Ano po, na-disallowed po ng COA. Pareho po ito, no? Yung pong sinasabi na maling paggamit po ng confidential fund. Ano ang tugon nyo? Doon muna po sa meron na pong commission and bank decision. Pinasasauli ang pera. Yung pangalawa ho naman, doon po lamang po sa team na nag-audit nito. Pinasasauli din po ang pera. Opo. Thank you po, Manong Ted, for giving me the opportunity to also discuss that. Yung COA commission proper decision po, sa totoo lang, wala pa pong natatanggap na copy, whether it be the defense or yung OVP mismo, meaning official copy from COA nitong decision na to. Kaya kung napapansin nyo nung hearing na kung saan nasabi na rin ako at nandun ako, medyo napapasilip ako dun sa phone nung katabi ko na si Attorney Camora dahil nagulat din po ako, no? We were not aware na may ganun ng decision until that hearing itself. Sa ngayon, wala pa po kami natatanggap but I think we have to inform the public na hindi pa po final yung decision na yan as is being circulated.
Kaya yung restitution ng pera o pagbabalik ng pera ay hindi pa dapat nagiging usapin dahil ayon sa COA Rules of Procedure mismo, meron pa pong 30 days upon receipt noong desisyon ng Commission proper kung saan maaring mag-file ng motion for reconsideration. At yung natitirang araw doon sa 30 days, no, after ma-deny, kung ma-deny man ang motion for reconsideration, pwede pang iakyat ito sa Supreme Court via Rule 64. No? Kasi so Supreme Court pa rin po ang magiging final say dyan. Opo. Sige, so at least nakuha po namin ang inyong panig dito nga po sa dalawang COA disallowance na ito. No? Pero ito nga po ang ating pong tanong. Kung totoo po na gusto ng Vice Presidente ng bloodbath, kung kayo po nagsasabi na ang proper forum dito ay Senado, kung sinasabi po ninyo ng mga abogado na hindi na kami sisipot dyan, wala naman kaming chance to cross-examine at wala kami pakakataon dyan na makibahagi sa diskusyon at doon na lang kami sa Senado, bakit pa po panay ang petition sa Supreme Court to stop the proceedings? Kasi Manong Ted, nakita naman natin talaga bilang mga abogado, we have to protect the rights of our client. At pag nakita natin na may mga labag sa aming pananaw, no? Sa aming pananaw, we have to remember, we're advocates. Sa aming pananaw, may paglabag sa konstitusyon, they are already exceeding, whatever jurisdiction is vested upon them sa konstitusyon, trabaho rin naman po namin na dumulog sa Supreme Court. Hindi lang para sa Vice Presidente, of course, but for all impeachable officers in the future, kung pwede ba itong ginagawa nila. Ngayon, as I said, hindi naman din natin alam kung anong magiging desisyon ng Supreme Court. So, kung yan man ay maging pabor sa atin o hindi maging pabor sa atin, respetuhin po natin yan. At kung, of course, I don't want to speculate, pero kung yung cameraman ay magdesisyon na iakyat yan sa Senado for trial, we are also ready for that eventuality po. But sa amin, we are not trying to suppress anything, pero I think kailangan din namin bilang abogado na protektahan talaga yung rights ng aming kliyente, lalong-lalo na pag nakikita namin na may infirmities dito sa ginagawa nila. Kasi, for example, Manong Ted, ang pinag-uusapan lang dapat natin, hindi pa pag-impeachable offense, ay yung years kung saan ina-occupy ng impeachable officer yung opisina, which is 2022 to 2025. Pero nakita naman natin dito na mula 2006, I think, 2005, yung mga records na pinasasabina, which is no longer relevant really kung talagang impeachment ang hangarin natin dito. Well, siguro sa kabilang kampo naman, relevant yun kasi nga gusto namin makita yung pattern. Diba? We would like to lay the predicate, nga, na kung saan ang gagaling yung deklaradong yaman. I mean, for the other side. No? Well, anyway, so bottom line dito po, ang binabanggit nga po ng iba, no? Sorry po, attorney, ito lang ho. Okay lang po. Ang sinasabi nila, kasi iba ang sinasabi ni VP Sara sa ginagawa niya at ng kanyang mga abogado. Panay gusto ninyo ng hearing, gusto niyo ng trial, pero kinokontra nyo naman. Yun lang po yun, basically po, at yan nga po yung tugon dyan. So sa lahat ng ito na nakikinig sa atin, sige po, ano po ang inyong mensahe so far this morning po, doon nga sa argumento na kung gusto nyo talagang magkaalaman, wala kayong kumbaga kinatatakutan dito, buo ang inyong loob na walang ginawang kamalian ng Vice Presidente once and for all, wag na kayong kumontra, let the trial begin forthwith. Well, number one, Manong Ted, again, kung hindi naman kami ang naging rason ng constitutional infirmities, so kung may constitutional infirmities man, talagang karapatan ng isang respondent na dumulog sa Supreme Court. No? There's nothing wrong with that. That is well within her rights. Pero kung mapunta man sa trial ito, ay handa rin po talaga tayo. Hindi naman tayo nagbago ng stance po doon. Handa po tayong harapin point by point lahat ng mga aligasyon na yan para din naman mapakita natin sa taong bayan na walang basehan yung mga nilalabas ngayon laban sa ating Vice Presidente. Okay, sige po. Sa mga kapatid, kami po aantabay tayong lahat sa development po, sa impeachment proceedings na ito in the House and eventually po kung ahantong in the Senate. Attorney Michael Powa, muli po salamat sa inyo pong panahon at haba po ng pangpasensya po sa amin sa aming mga katanungan. Naku po, hindi po kinailangan ng pasensya. Ako nga po dapat magpasalamat sa inyo at binibigyan niyo kami ng opportunity para at least mailahad. Kahit na hindi namin marespondihan lahat, it's just at least we have to let out yung facts as far as our side is concerned. Maraming salamat po Manong Ted at Ma'am Chacha as always.
At magandang umaga po sa ating mga kababayan. Thank you and Godspeed. Attorney Michael Powa, isa po sa mga abogado ni VP Sara. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.